Sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga kwentong hindi kailanman natapos. Mga lihim na ibinaon sa limot, mga kaluluwang hindi matahimik, at mga nilalang na naglalakad sa dilim ng takipsilim. Maligayang pagdating sa Takipsilim Stories. Kung handa ka ng makinig, simulan na natin. Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng bundok at makakapal na kagubatan, may nakatirang isang matandang abularyo. Ang pangalan niya ay Mang Isko. Hindi siya ordinaryong manghihilot. Sabi ng mga tao sa baryo, kaya niyang makipag-usap sa mga espiritu. At kaya rin niyang paalisin ang mga nilalang na hindi dapat narito sa mundo ng tao. At isang gabi, may nangyari na kahit siya hindi niya inaasahan. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Humahampas ang hangin sa dingding ng kubo ni Mang Isko. Habang siya'y nagdarasal sa harap ng altar na may kandila at mga halamang gamot, biglang may kumakatok sa pintuan. Bihira ang bisita sa ganitong oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, may isang babaeng nakaitim, basang-basa sa ulan. Mahaba ang buhok nito at halos patakpan ang mukha. Sa magkabilang kamay niya, may hawak siyang 2 bata, kambal, parehong lalaki. "Maawa ka," mahinang sabi ng babae. "Wala na kaming matutuluyan." Tinitigan siya ni Mang Isko. Ramdam niya agad, ang babae, hindi tao, pero ang mga bata, iba ang pakiramdam. May kadiliman sa kanila, pero may inosente ring natitira. "Mga anak ko sila," sabi ng babae, "pero ayokong lumaki silang tulad ko." Tahimik na tumango si Mang Isko at pinapasok niya ang 3. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magpapabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, wala na ang babae. Parang bula. Parang hindi siya dumaan sa kubo. Naiwan lamang ang 2 bata. Tahimik lang. Hindi umiiyak. Hindi sila nagsasalita. Pinangalanan sila ni Mang Isko ng Kiro at Damon. Tinuruan niya silang magdasal. Tinuruan niyang tumulong sa paghahanda ng mga halamang gamot. Sa unang linggo, parang normal lang ang lahat. Pero unti-unting may napapansin ang matanda. Ayaw ng kambal sa bawang. Kapag may sinding kandila na may basbas, napapapikit sila at tuwing gabi, nawawala sila sa higaan. Sa una, inisip ni Mang Isko na naglalaro lang ang mga bata sa labas ng kubo. Pero isang umaga, may natagpo ang patay na kambing sa baryo. Walang dugo, parang sinipsip ito ng hindi tao. At kinabukasan, isang aso naman. Pagkalipas ng ilang araw, isang matandang lalaki ang natagpo ang patay sa palayan. Wala na ang dugo. Nagsimulang matakot ang mga tao. May aswang sa baryo, bulong ng mga tao doon. Pero si Mang Isko, alam na niya ang sagot. Isang gabi, si Mang Isko nagkunwari natutulog at nakikiramdam. Tahimik ang kubo. Naririnig lamang ang kuliglig sa labas. Maya-maya, bumangon ang kambal. Dahan-dahan silang lumapit sa bintana at doon nakita ni Mang Isko ang pagbabago. Humahaba ang kanilang mga ngipin. Nagiging maputla ang balat. Ang mga mata nila kumikislap sa dilim. Bago pa sila makalabas ng bintana, nagsalita si Mang Isko. "Mga anak." Ang marinig ang tawag ni Mang Isko, tumigil ang kambal. Dahan-dahan silang lumingon at sa unang pagkakataon, umiyak sila. "Hindi namin kayang pigilan," sabi ng isa. "Gutom kami tuwing gabi, Lolo," sabi ng isa pa. Napabuntong hininga ang matanda. Alam niyang ito ang sumpa ng dugo sa 2 kambal. May paraan pa, pero mapanganib. Sa loob ng 7 gabi, kailangan niyang linisin ang dugo ng kambal. Bawat gabi, may ritual.
May dasal, may halamang gamot, at banal na tubig. Habang ginagawa niya ito, nararamdaman niyang may nagmamasid sa labas ng kubo. Isang presensya, isang nilalang, isang ina. Sa ikapitong gabi, dumilim ang langit. Parang nilamon ng anino ang buwan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang boses sa labas ng kubo. "Ibigay mo sila sa akin," sigaw ng isang ina. Bumukas ang pinto dahil sa malakas na hangin at doon nakita ni Mang Isko ang babae. Pero hindi na siya mukhang tao. Mahaba ang kuko, baluktot ang katawan. Ang mga mata niya'y itim na parang hukay. "Dugo ko sila," sabi ng nilalang. "Hindi mo sila maaagaw sa akin." Pero hindi umatras ang matanda. "May puso sila," sagot niya, "at iyon ang ililigtas ko." Sa huling bahagi ng ritual, kailangan ng dugo. Dugo ng isang inosenteng nilalang. Kinuha ni Mang Isko ang kutsilyo, pero hindi niya pinatay ang manok na nasa tabi niya. Sa halip, sinugatan niya ang sarili niyang palad. Ang dugo niya'y bumagsak sa mangkok. Biglang nagliyab ang apoy sa gitna ng kubo. Sumisigaw ang ina sa labas. Parang nasusunog ito sa liwanag. Ang kambal naman ay sumisigaw sa sakit. Hanggang sa tumigil ang lahat. Nang sumikat ang araw, wala na ang halimaw. Wala na ang ina. Tahimik na ulit ang baryo at ang kambal nakatulog sa sahig ng kubo. Normal na bata na muli. Lumipas ang maraming taon. Lumaki na ang kambal, umalis na sila sa baryo para mamuhay bilang normal na tao. Pero bago sila umalis, tinanong nila si Mang Isko, "Lolo, babalik pa ba ang sumpa?" Tahimik ang matanda dahil alam niyang ang dugo ng kadiliman hindi nawawala, natutulog lang. At iyan ang kwento ng abularyo na piniling iligtas ang mga anak ng halimaw kahit kapalit ang sarili niyang dugo. Ngunit sa mundong puno ng dilim, minsan ang tunay na laban ay hindi laban sa halimaw, kundi laban sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.